Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Maeng. Nangyari ito sa taong 1957 sa lugar ng Santander, Cebu. Nasa edad 67 na si Maeng sa mga panahong ito. Minsan isang gabi sa kanyang paglalakad ay nagulat siya sa isang mabilis na liwanag ang gumuhit sa kalangitan. Inakala niya na isang kidlat, ngunit napakaganda ng panahon at napakaliwanag pa ng buwan. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pagtataka hanggang sa nakarinig siya ng isang pagsabog. Doon niya napagtanto na isang bulalakaw pala ang dumaang liwanag yon. Patakbo niyang nilapitan ang lugar na pinangyarihan ng pagsabog at doon niya nasilayan ang isang nagbabagang pahabang bato na nasa gitna ng hukay. Nagpalinga-linga naman siya sa paligid kung may ibang tao ba sa lugar. Isa iyong malawak na lupain na napapalibutan ng kagubatan at bundok sa kabilang bahagi. Hindi na rin iyon naabot ng sibilisasyon. Nagpupunta si Maeng sa lugar na iyon kung nais niyang mapag-isa. Gayunpaman, nagdadalawang isip siya na kunin ang bagay na iyon sa pag-aakalang baka sasabog ulit. Hanggang sa unti-unting nawala ang baga nito. Dito na siya kumuha ng patpat at tinapik-tapik ang pahabang bagay na iyon. Gamit naman ang patpat ay kinuha niya ang bato. Dito niya nakita na kulay abo ito at sobrang kintab. Dinama muna ng kanyang daliri kung ito ba ay mainit pa. Marahan niyang hinawakan ang pahabang bato na nasa 7 pulgada ang haba. Nakakamangha naman ang itsura nito dahil ito ang unang beses na nakakita ng ganoong bato si Maeng. Pabilog ito na kasing laki lang ng bagakay at medyo patulis ang bawat dulo. Ubod rin ito ng kintab na tila ba sinadya ang pagkakagawa. Ibinalot niya ito sa kanyang telang pamunas at mabilis na umuwi ng bahay. Habang sinisipat niya naman ang bagay na iyon, naglalaro sa isipan niya na baka may taglay na kapangyarihan ang bato o di kaya ay may malaking halaga ang kapalit nito kung ibebenta niya. Bilang isang albularyo ay may kakayahan siyang makaramdam kung ang isang bagay o lugar ay may kakaiba pero sa batong nakuha niya. Bukod sa kakaibang itsura nito ay wala ng iba pang espesyal na katangian. Ibinalot na lamang niya ito sa isang lumang damit at itinago sa may kaban. Kinabukasan ay balik sa dating gawi si Maeng. Ang kanyang hanap buhay ay gumagawa ng tuyo. May mga parokyano naman siyang nag-aangkat ng kanyang produkto. 2 beses sa isang linggo ay nagpupunta siya sa dalampasigan upang salubungin ang mga mangingisda at saka bibili siya ng mga isda upang gawing tuyo. Kilala siyang albularyo sa lugar, ngunit karamihan sa mga tao ay walang bilib o di kaya hindi naniniwala na isa siyang albularyo. Sa kadahilan ng mas marami pa ang pasyenteng namatay kaysa napagaling niya. Natutunan niya naman ang kaalaman sa panggagamot dahil sa kanyang ama na isa ring albularyo. Subalit namayapa na ito at hindi nito nagawang maturuan ng lubusan ang kanyang anak. Hindi naman naging sapat ang kaalaman ni Maeng, kaya kadalasan ay palpak ito sa panggagamot. Kung sa mga simpleng bati, usog at sakit ay nagagamot niya. Ibang usapan na pagdating sa mga mangkukulam at aswang. Ang tanging naniniwala sa kanya ng buo at nagpapalakas ng kanyang loob ay ang apong si Solomon, ang kanyang apo.
Isang binatang mangingisda ito. Nakatira pa ito kasama ang mga magulang at mga kapatid na kapitbahay lang din ni Maing. Magandang umaga po, Lolo Maing. O bakit? Nangalumbaba ka na naman dyan? Pagbati dito ni Solomon. Paano ba kasi ay napakatumal ng benta? Ilang linggo na rin ito. Tugon naman dito ng matanda. Nakolo, ayos lang yan. Ganyan talaga ang negosyo. May malakas at may matumal. Kung gusto po ninyo, sumama kayo sa akin mamayang gabi sa laot. Para naman hindi kayo maburyong dito sa bahay. Mungkahi ng kanyang apo. Huwag na, Solomon, apo. Alam mo namang matanda na ako at baka ako'y lamigin pa sa laot. Pagtanggi naman dito ng matanda. Lo, bakit ba kasi kayo nananatili pa dito sa bahay ninyo? Pwede naman kayong tumira sa amin. Ilang taon na rin na lumisan si Lola. Hindi ka ba nalulungkot dito? Tugon dito ni Solomon. Ayos lang naman ako dito, apo. Kaya ko pa naman. At saka ayokong maging pabigat sa inyo. Tugon nito. Anong pabigat? Hindi ah. Huwag mo na lang kasing intindihin si Itay. Magsasawa din yun. Sambit naman dito ng kanyang apo. Nagkaroon kasi ng sama ng loob ang tatay ni Solomon sa ama nitong si Maing. Sinisi nito ang ama sa pagkamatay ng kanyang ina. Nabiktima kasi ng kulam ang ina nito at hindi nagawang mailigtas ni Maing. Matapos bumisita ni Solomon, ay tumuloy na rin ito. Gawa nga ng mangongolekta pa ito sa mga suki niya sa palengke. Napansin ni Maing na umaambon, kaya naman iniligpit niya na ang mga pinatuyong isda. Nakaimbak ang mga produkto niya sa isang malaking buslo na yari sa amakan. Nakatago ang mga yon sa isang kwarto upang hindi manakaw ng mga pusang gala. Sa araw na yon ay may isang pasyente ang nagpagamot. Ayon dito, kinulam daw siya pero nang suriin ni Maing ay kabag lang pala. Ito rin ang dahilan sa paninigas ng tiyan ng pasyente. Matapos lapatan ng gamot, ang pasyenteng yon ay natanong ni Maing kung bakit nasabi ng pasyenteng babae na nakulam siya. Ayon dito, ay may kuro-kuro sa kanilang baryo na may isang mangkukulam na naninirahan doon. Kaya naman sa tuwing may nagkakasakit sa kanilang baryo, ay iniisip ng mga tao na kinukulam sila. Napapailing na lamang si Maing sa kwento ng babae. Pero sa pag-alis ng pasyente, ay nakaramdam ng pangamba ang albularyo. Paano kaya kung totoong may mangkukulam sa kabilang baryo? Ito ay isang malaking hamon sa kanya dahil kahit minsan ay wala pa siyang napagaling na sakit na nagmumula sa isang mangkukulam. Sa kanyang pag-iisip ay sumagi ang bagay na nagmula sa bulalakaw, ang batong pahaba. Kinuha niya ito sa kaban at pinag-isipan kung papaano niya madadala ang ganoong kahabang bato sa araw-araw. Hanggang sa naisipan niyang gawing tungkod ang bagay na iyon. Kumuha siya ng matibay na kahoy at ginawang tungkod. Pero ang kakaiba ay inilagay niya sa pinakaloob ang bato sa may 1 metrong kahoy. Pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng pagbabalot sa buong tungkod gamit naman ang ratan. Kaya naman ito nagawa ni Maing dahil malakas ang paniniwala niya na may natatanging kakayahan ang bato na nagmula pa sa kalawakan. Kapag sa mga panahong nabuburyong na si Maing, ay nagpupunta ito sa mga kaibigan upang makipag-inuman at walang patid na kwentuhan. Hindi naman siya umiinom ng marami
dahil ayaw niya sa pakiramdam ang malasing sa alak. Bandang 9:00 nang nagpasya siyang umuwi. Sa paglalakad niya sa kalagitnaan ng dilim, tanging lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa buong kapaligiran. Bigla namang nakaramdam ang albularyo ng mabigat na presensya. Alam niya na may aswang sa paligid. Hindi na ito bago sa kanya at kahit papaano ay may panlaban siyang usal sa mga ito. Ilang beses na rin kasi siyang tinambangan ng mga ganitong uri ng nilalang. Ay nako, eto na naman kayo. Hindi ba kayo nagsasawa sa pananambang sa akin? Ala sige, lapit. Wika naman dito ng albularyo habang patuloy lamang siya sa paglalakad. Hawak niya sa kaliwang kamay ang lampara at sa kanan naman ang itak. Isinukbit niya muna sa tagiliran na may tali ang tungkod. Nag-usal na siya ng poder sa katawan at orasyon para sa itak. Ngayon ay handa na si Maing sa pag-atake ng aswang hanggang sa nasilayan niya ang malaking baboy na tumatakbong sumusugod sa kanya. Binigwasan niya ito ng taga ng makalapit subalit daplis lang dahil sa mabilis na pag-iwas ng nilalang. Muli itong sumugod sa kanya ng paulit-ulit. Tila minalas si Maing sa pagkakataong ito dahil hindi man lang niya mapuruhan ang aswang. Hanggang sa nabitawan niya at tumilapon ang kanyang itak at hindi niya na ito mahagilap pa. Kumakalmot na ang malaking baboy sa lupa. Tanda ng paghahanda nito sa mas malakas na pag-atake. Wala nang mapagpipilian pa si Maing kundi kunin ang kanyang tungkod. Sa sandaling natamaan ni Maing ang umaataking aswang, ay bigla naman itong tumalsik ng napakalayo. Napatitig ang albularyo sa tungkod ng ilang segundo bago niya pinuntahan ang aswang. Nang makita niya ito, ay wala na itong buhay. Tila nabiyak ang ulo nito nang matamaan ng kanyang tungkod. Laking pagtataka naman niya kung papaano iyon nangyari. Mabilis siyang umalis sa lugar patungo sa kanyang tahanan. Doon sa kanyang bahay ay sinipat niyang maigi ang tungkod na iyon. Napaka-imposible kasi na sa isang paghampas lang ay makakapaslang agad ito ng aswang. Dito niya na napagtanto na may batong bulalakaw ang may kagagawa nito. Dahil naman sa kanyang nalaman, ay napapangiti na lamang si Maing. Isang pambihirang taglay ang ipinamalas ng mahiwagang bato. Makalipas ang ilang araw, habang nilalatag ni Maing ang mga isda ay may nasipat siyang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Hindi niya naman iyon kilala. Hindi rin naman ito isang aswang. Ikaw dyan, Ginoo. May kailangan ka ba sa akin? Magpapagamot ka ba? Pagtawag naman ni Maing dito. Tumitig lang ang lalaki at hindi ito kumibo. Umiling na lamang si Maing at nagpatuloy sa ginagawa. Ang lalaking yon ay nasa hustong gulang na. Mahaba ang buhok nito at balingkinitan ang katawan. Sa kabila ng pagiging mahina ni Maing sa panggagamot, napakalakas naman ng pakiramdam niya sa mga masasamang nilalang. Kahit walang bahid ng aswang ang lalaking yon, nakakatiyak ang matanda na hindi mabuting tao ang nakatitig sa kanya. Wala man siyang ideya kung ano ang sadya nito. Hindi pa rin siya nagpakampante. Hindi na rin niya inihihiwalay ang tungkod sa kanyang katawan. Itinuring niya na itong ikatlong paa. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa ay may dumating na pasyente.
Sa pagbaling niya ng tingin sa lalaki ay nawala na ito. Tinanggap niya ang pasyente at pinatuloy sa bahay. Sa paghawak pa lamang niya sa kamay nito ay ramdam niya na ang sakit ng pasyente. Ito ay biktima ng isang kulam. Napabuntong hininga na lamang siya dahil alam niya na hindi niya kayang gamutin ang kulam. Subalit napatingin siya sa tungkod na nasa tabi ng papag. Wala mang katiyakan pero sinubukan ni Maeng na gamitin ang tungkod sa panggagamot. Habang nakaupo ang lalaking biktima sa papag, ay ipinatong ni Maeng ang tungkod sa mga hita nito. Laking gulat na lamang niya nang biglang sumigaw ng napakalakas ang pasyente na animoy nasaktan ito ng labis. Agad naman niyang kinuha ang tungkod at kahit siya ay hindi alam ang nangyayari. Tumayo si Maeng at inabisuhan ang kasama ng biktima. Nabantayan muna ito habang papalabas siya ng kwarto. Naisip niya na baka ang batong yon ay isang napakalakas na pamparusa. Ibig sabihin, kaya nitong parusahan ang mangkukulam. Pero wala pa siyang ginawa upang sumanib ang kaluluwa nito sa biktima. Pero iyon na agad ang nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumalik na siya sa kwarto. Dito niya na sinubukan na gamutin ang biktima sa pamamagitan ng mga orasyon. Subalit, ramdam ni Maeng na sumanib na pala sa katawan ng biktima ang kaluluwa ng mangkukulam. Kinausap niya naman ito ngunit nanlaban at hindi sumagot ang mangkukulam. Bagkus, galit na galit ito at pinagmumura pa ang albularyo. Nang ayaw pa rin itong alisin ang sumpa sa pakikiusap ni Maeng, ay dito niya na muling ipinatong sa biktima ang tungkod. Nagpupumiglas ang biktima pero hindi man lang naalis sa katawan nito ang tungkod na iyon. Para bang dumikit na ito. Umabot na rin sa punto na nagmamakaawa na ang nilalang na alisin ang bagay na nakapatong sa katawan ng biktima. Sa mga sandaling yon ay nagpasya si Maeng na wakasan ang buhay ng mangkukulam. Dala na rin sa napakahabang panahon na wala man lang siyang nasalbang biktima ng kulam. Kasabay ng dasal ay walang tigil na pinagpapalo ni Maeng ang biktima na ang dulot nito ay isang matinding parusa sa mangkukulam. Hanggang sa nangisay ang biktima at hinimatay na ito. Sa wari ng albularyo ay wala na ang presensya ng mangkukulam. Habang wala pang malay ang biktima, ay inoobserbahan ito ni Maeng hanggang sa nagising ito matapos ang kalahating oras. Sa kanyang pagsusuri ay tuluyan ng gumaling ang biktima. Sa wakas at sa unang pagkakataon ay nakatalo siya ng isang mangkukulam pero hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Ayon naman sa kasama ng biktima ay may pinaghihinala ang mangkukulam sa kanilang baryo na si Mang Manuel. Pareho sila ng kwento noong nakaraang pasyente ng albularyo. Bago naman magtanghali ay umalis na ang mga panauhin ni Maeng. Lubos naman silang nagpapasalamat sa matanda gawa nga sa mga pangyayari. Buong araw na walang ginawa si Maeng kundi ang isipin at sipatin ang tungkod. Pangalawang beses niya nang napapatunayan ang kakaibang kakayahan ng batong nakapaloob dito. Kinabukasan ng umaga, habang nagkakape siya ay nakita niya ang mga tao na nagtatakbuhan sa labas. Nang tanungin niya ang isa sa mga ito, ay tumugon ito na may natagpo ang bangkay daw malapit sa may ilog. Sumunod agad naman siya sa mga tao at nang makita ang bangkay
ay may iilang nakakilala nito. Si Manuel na taga-ibang baryo na kurong mangkukulam. Mas nagulat pa si Maing dahil si Manuel pala ang nakita niyang lalaki kahapon. At dito niya na napagtanto na ito pala ang taong pinapahirapan niya ang kaluluwa gamit ang tungkod. Hindi na lamang umimik pa si Maing at hinayaan ang mga tao na magligpit sa bangkay nito. Wala rin kasing kamag-anak itong si Manuel. Habang naglalakad pa uwi ang albularyo, ay dito niya na tuluyang napagtanto na hindi na siya pipitsuging albularyo. Maitatayo niya na ang pangalan na noon pa man ay kinutya ng mga tao. Nagpasalamat naman siya sa itaas dahil sa ipinagkaloob nitong kakaibang bagay. Samantala, sa paglipas ng ilang linggo, habang naghahatid ng mga tuyo si Maing sa palengke, ay may nakasalubong siyang lalaki. Ilang metro pa lang ang pagitan nila, ay ramdam na sa bawat isa ang magkaiba nilang tangan. Kaliwa at kanan ang nagbabadyang magharap. Nang makalagpas sa isa't isa, ay dito na nagsalita ang albularyo. Kung may balak kang magasik ng lagim sa lugar na ito, ay huwag mo nang subukan dahil hindi kita sasantuhin. Wika naman dito ng albularyo habang nakatalikod sa isa't isa. Wala akong ibang hangad kundi katahimikan at kapayapaan. Hindi lahat ng katulad ko ay kasamaan ang dulot. Tugon naman dito ng lalaki. Kilala ko ang mga kagaya mo, tuso at traidor. Naiiritang wika naman dito ng albularyo. Ako nga pala si Pablo. Nakatira ako sa dulo ng baryo, sa bahaging Hilaga. Malaya kang subaybayan ako kung nais ninyo. Sambit naman dito ng lalaki. Siguraduhin mo lang, dahil kapag napatunayan ko na mag-aasik ka lang ng lagim, ay may kalalagyan ka sa akin. Tugon naman dito ng albularyo. Sa kanilang paghihiwalay ay kahit konti ay walang pinaniniwalaan si Maing mula sa mga sinabi ni Pablo. Alam niya kung gaano kasinungaling at tuso ang mga aswang. Gayunpaman, pagsapit ng hapon ay sinadya ni Maing ang sinasabing bahay ni Pablo. Nasipat niya naman itong nagsisibak ng kahoy. Katamtaman ang laki ng bahay at nag-iisa lamang ito. Malinis ang kapaligiran na puro lupa. Bukod sa iilang halaman sa paligid, ay wala itong bakod. Hindi naman kumbinsido ang albularyo sa ipinapakita nitong kabaitan. Ang demonyo ay mananatiling demonyo kahit mag-anyong puting tupa pa ito. Napansin din niya na may mga alagang manok ang aswang. Bago naman magtakip silim ay kumuha ito ng manok at pumasok na sa kusina. Maya-maya pa ay may nakita na siyang usok. Palatandaan na may niluluto ang lalaki. Patuloy pa rin siya sa pagmamanman dahil balak niyang magpaabot ng dilim upang subaybayan pa ang ibang gagawin ng nilalang. Nakahanda na rin ang kanyang tungkod kung may labanang mangyayari. Ang kinatitirikan ng bahay ni Pablo ay nag-iisa lamang sa lugar na iyon. Wala itong kapitbahay. Hanggang sa tuluyan ng binalot ng dilim ang buong paligid. May nakasinding gasera sa loob ng bahay at maya-maya pa ay may isang nilalang na dumating. Nag-anyo ito bilang isang baboy at naging tao ng matapat na sa bahay ni Pablo. Lumabas ng entradang pinto ang aswang at base sa usapan ng dalawa ay hindi sila nagkakasundo. Pilit hinihikayat ng bisita na umanib sa kanila si Pablo.
Subalit galit itong tumanggi. Sa nakita ni Maing ay tila naniwala na ito na walang balak magasik ng lagim si Pablo sa kanilang baryo. Ilang minuto pa ay umalis na ang aswang at muli itong nag-anyong baboy. Ilang oras pa ay matiyaga pa rin si Maing sa pagmamanman, subalit wala na siyang nakitang aktibidad pa kay Pablo. Kaya naman nagdesisyon na lamang siya na umuwi. Makalipas ang ilang araw ay may nabalitaan si Maing na isang pamilya na inatake ng aswang. Natangay nito ang pinakabatang miyembro ng pamilya, dahilan upang halos mabaliw ang ina nito. Hindi na nag-atubili pa si Maing at pinuntahan niya agad si Pablo. Pablo, lumabas ka dyan. Umamin ka sa akin. May kinalaman ka ba sa nangyaring pag-atake kagabi sa isang pamilya? Galit na tanong dito ng albularyo. Gaya nung sinabi ko sa'yo, wala akong balak na gumawa ng masama dito. Pero may hinala ako kung sino ang may gawa ng pag-atake. Angkan ni Ebong. Mahinahong tugon naman dito ni Pablo. Sa oras na malaman ko na may kinalaman ka dito, babalatan kita ng buhay, Pablo. Ngayon sabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan ang angkan ng Ebong na yan. Sa labas ng baryo, nasa 4 na milya. Pero huwag kang magpunta doon mag-isa. Napakarami nila at hawak sila ng isang gabunan. Paano naman ako makatitiyak na hindi ka isa sa kanila? Isa akong aswang, nagmula sa lahi ng mga agalon. Kami ang uri na hindi kumakain ng tao, bagkus, sariwang dugo at laman lamang ng mga hayop. Pero wala kaming pinagkaiba sa isang aswang kung lakas at bilis ang pag-uusapan. Pagpapaliwanag dito ni Pablo. Marahang naglakad si Maing papalapit sa bakuran ng bahay at sa kanilang paghaharap ng aswang na yon ay dito niya ito inusisa pa tungkol sa lahing pinagmulan nito. Sa pagpapatuloy na paliwanag ni Pablo ay ayon dito, ang mga agalon ay isang napakabihirang lahi ng mga aswang. Napakaliit lamang ng bilang nila kumpara sa ibang lahi. Bata pa lang ang isang agalon ay nagkakaroon na ito ng pagnanasang makakain ng hayop. Pero wala na sa kanilang sistema ang pagnanais na kumain ng tao. Likas din sa mga ito ang mamuhay malayo sa sibilisasyon upang maprotektahan at may kubli ang kanilang pagkakakilanlan sa mga taong mapangusga. Wala naman silang kakayahan na magpalit ng anyo, maliban na lamang sa paghaba ng kanilang mga kuko at maging ang pangil. Pangunahing ginagamit nila ito sa panghuhuli ng hayop sa gubat. Sadyang napakabilis din nila at napakalakas. Sila din ang uri na hindi naapektuhan ng asin. Ang lahing agalon ay mistulang hayop na nabubuhay sa katawan at sa pag-iisip ng isang normal na tao. Ang haba ng kanilang buhay ay parang sa tao din. Subalit ligtas sila sa mga sakit ng tao. Pero lubhang malaki ang kaibahan ng agalon kumpara sa agalon hayupan na uri ng aswang. Ito ay mga aswang na nag-aalaga ng buwaya upang tagakuha ng biktima. Samantala, si Pablo ay may pamilya noon, ngunit pinaslang ito ng mga tao. At sa kabila nito ay hindi nagangad ng paghihigante si Pablo. Bagkus, nagpakalayo-layo siya at namuhay ng mag-isa. Sa ngayon ay maaaring paniwalaan kita. Pero hindi ganun kadali na magbago ang tingin ko sa aswang na katulad mo. Naiintindihan kita, pero handa akong tumulong sa iyo kung kinakailangan, kaibigan. Tugon naman dito ni Pablo.
Ayaw sana ni Maing na mangusga, pero isang aswang si Pablo. May bahagi ng kanyang puso na naniniwala dito, pero ang utak niya ay hindi nagpakampante. Nais niya ng patunay, kaya magsasagawa siya ng panakanakang pagmamanman sa isang agalon. Gayunpaman, kinagabihan mismo sa araw na iyon ay naglibot-libot ng baryo si Maing. Umaasa siya na makakita ng aswang na angka ni Ebong na isang uri ng mga awok. Napagtanto din niya na ang mga nakasagupang awok dati ay posibleng kalahi ni Ebong. Subalit walang ideya si Maing sa itsura ni Ebong kapag nasa taong anyo. Hindi rin kasi ito inilarawan ni Pablo. Isang gabi, habang nagsasalansan ng mga tuyong isda si Maing sa sako, ay nakarinig siya ng huni ng isang baboy ramo. Pinakikiramdaman muna niya ito habang binilisan na ang pagliligpit ng mga tuyo. Hanggang sa binanggana ng nilalang ang dingding ng kanyang bahay. Iisang baboy lang ito na palipat-lipat ng direksyon. Nag-aabang naman siya ng pagkakataon upang atakihin ang aswang. Hanggang sa bigla itong umatungal na tila ba nasasaktan. Sa kanyang pagsilip sa siwang ay may isa pang nilalang na umaatake sa baboy ramo. Nagbuno ang dalawa hanggang sa napabagsak na ng isa pang nilalang ang baboy ramo. Lumabas naman si Maing, dala ang lampara at tumambad sa kanya si Pablo. Nakita niyang may umaagos na dugo mula sa balikat nito. Inaya niya ang lalaki na pumasok sa loob upang gamutin. Ni hindi man lang nakitaan ni Maing nang kakaiba si Pablo habang nasa loob na ito ng pamamahay. Tila hindi ito apektado sa mga pangontrang nakapaloob sa bahay ng albularyo. Alam mo, Pablo, nagpapasalamat ako sa ginawa mong tulong. Kapwa mo aswang ay kinalaban at pinaslang mo pa. Hindi ko lubos maisip na may aswang na kagaya mo. Wika naman dito ng matanda habang nilalapatan ng halamang gamot ang sugat ni Pablo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako masamang nilalang. Wala ding silbi sa akin ang mga pangontra mo. Sana paniwalaan mo na wala akong ibang hangad kundi kapayapaan. Nakakalungkot lang dahil mismong mga tao na ang aking tinutulungan. Sila pa ang tumapos sa pamilya ko. Malungkot na tugon naman dito ni Pablo. Bakit hindi ka naghiganti? Dahil ayoko na maging katulad nila. Masakit man pero hindi ko dudungisan ang aking lahi sa pagpaslang ng tao. Kaya din nabibilang na lamang ang aking lahi dahil sa ugali naming ganito. Tugon pa dito ni Pablo. Matapos ang gamutan ay ipinakita ni Maing ang kanyang tungkod at sa mga sandaling yon ay bahagyang umiwas si Pablo. Sa reaksyon ng itsura nito ay tila ba nagtataka ang aswang sa bagay na yon. Madiin ang tingin niya rito na may halong takot. Ano po ba ang bagay na yan? Nauutal na tanong naman dito ni Pablo. Ito ba? Isang bagay na tatapos sa lahat ng masasamang nilalang. Kita mo, nananalaytay pa rin sa'yo ang dugo ng kasamaan kahit pa sinasabi mo na hindi ka gumagawa ng masama. Kung sa bagay may mga tinatawag na puting mambabarang. Pero huwag kang mag-alala, Pablo. Naiintindihan ko na ang sitwasyon mo. Maliban sa banal na tubig, hindi ko akalain na makakasilay pa ako ng isa pang bagay na iepekto sa akin. Pakiramdam ko, isa yang apoy na kayang sunugin ang aking balat. Pero maraming salamat sa panggagamot mo, Mang. Tawagin mo akong Maing. Ngayon, Pablo, alam mo na may kalalagyan ka sa akin oras na traidorin mo ako.
Hindi na rin nagtagal pa si Pablo at umalis na ito ng bahay. Ang tagpo sa gabing yon ay ang simula ng pag-usbong sa pagkakaibigan ng isang albularyo at isang lahi ng aswang. Samantala, sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nag-iba ang tingin ng mga tao kay Maing. May mga kababaryong dumudulog sa kanya upang magpagamot. Nang magkita sila ng kanyang apong si Solomon, sa dalampasigan ay inimbitahan siya nito dahil kaarawan ng kanyang ama. Ngumiti na lamang at nagpasalamat na lamang si Maing. Hindi pa rin talaga nawala ng pag-asa itong si Solomon na magkakaayos ang kanyang ama at lolo. Subalit sa kabila ng kanyang pagtanggi ay ang damdamin ng isang ama na maging bahagi sa kaarawan ng kanyang anak. Sa tuwing nagtatangka si Maing na kausapin ang anak na si Julio ay masama ang itsura nito at hindi umiimik. Matapos makuha ang mga isda ay nagtungo na ang albularyo upang gawin na ang proseso sa paggawa ng tuyo. Hindi naman maitago ng matanda ang kalungkutan hanggang sa pumatak na lamang ang kanyang luha habang iniisip niya si Julio. Isang masayang pamilya naman sila noon at nagbago lamang ito nang mamatay ang kanyang asawa. Para kay Julio, walang silbi ang kakayahan ng kanyang amang albularyo. Kinagabihan sa araw na iyon ay sinilip ni Maing ang bahay ni Julio. Pansin niya na may iilang bisita ang bangay ito. Ngumiti na lamang siya dahil kahit papaano ay malusog at masaya ang kanyang nag-iisang anak. Nang makaalis na ang mga bisita, ay nagbalot ng mga tuyong isda si Maing upang iregalo sana sa kanyang anak. Subalit tila hindi na humakbang pa ang kanyang mga paa at nanatili na lamang siya sa labas ng bahay habang sinisilip ang pagsasaya ng pamilya nito. Ilang minuto pa ay naglakad pabalik na lamang siya. Tanging pagpunas na lamang sa mga luha ang nagawa niya. Habang lumilipas ang panahon ay mas tumitindi ang kanyang pananabik na balang araw ay muli silang magkaayos ni Julio. At ano naman ang itinanim niyo dyan, Solomon? Kunot noong tanong naman dito ni Julio. Kalamansi po itay. Bigay ni Lolo. Nakangiting tugon ni Solomon habang nakayuko ang albularyo sa kanyang tabi. Maglalagay kayo ng kalamansi sa bakuran ko. Alam niyo bang malas ang may maasim na halaman sa harap ng bahay? Naiiritang wika dito ni Julio. Mabisang pangontra din yan sa aswang, tay. Di ba po may umataking aswang noon sa kapitbahay? Mas mabuting may pangontra po tayo. Paliwanag dito ni Solomon. Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Sa lolo mo? At naniniwala ka talaga sa huwad na albularyong yan? Wala naman pong masama, tay, kung may kalamansi dito. Mapapakinabangan din naman natin ito kapag lumaki na at namunga na. Tanggalin mo yan, Solomon. At sa susunod, huwag kang maniniwala sa sinasabi ng lolo mo. Pasensya na po kayo, Lolo. Ayos lang, apo. Ilipat mo na lang yan sa likod bahay. Nang makatalikod na siya sa kanyang apo, ay dito na bumuhos ang kanyang luha. Hindi pa rin naibsan ang sama ng loob sa kanya ni Julio. Ilang taon na rin niyang tinitiis ang katigasan ng kalooban ng kanyang anak. Gayunpaman ay nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain si Maing. Hindi niya alam kung kailan at papaano mababago ang tingin sa kanya ng sariling anak. Pinakamasakit sa isang ama ang itakwil ng sariling anak. Sa kabila ng kanyang katandaan ay tanging hangad lamang niya ay makaramdam ulit ng isang pamilya. Mabuti na lamang kahit papaano ay taliwas ang pakikitungo ni Solomon
na tanging kinakapitan niya. Lumipas pa ang isang araw. Isang biktima na naman ng awok ang natagpuan ng mga tao. Nilapa ng matindi ang katawan nito. Para bang isang gutom na hayop ang kumonsumo sa katawan ng tao. Humingi na ng tulong kay Maeng ang mga tao, ngunit isang masakit na salita ang nagmula naman kay Julio. Ayon dito, wala naman daw magagawa ang isang huwad na albularyo kontra sa mga aswang. Pinalaga naman ito ng iilang kapitbahay, ngunit pinakalma sila ni Maeng bago pa magkasagutan. Dahil sa pangyayaring ito ay nagtungo na ang albularyo sa bahay ni Pablo. Humingi siya dito ng tulong upang wakasan na ang paghahasik ng lagim ng mga awok. Unang beses makapasok ni Maeng sa bahay ni Pablo. Batid nito ang payak na pamumuhay ng aswang, pero malinis ang loob at maayos. Hindi mo may isip na isang aswang pala ang naninirahan dito. Nagkasundo naman ang dalawa na maging magkasangga sa paglipol ng mga awok. Inilahad din ni Pablo ang itsura ni Ebong. May suot na kwintas si Ebong na buto ng hinlalaki ng isang tao. May mga marka din ito sa magkabilang bisig at ang gabunang namumuno sa kanila ay nagngangalang Baldo. Madali lamang itong makilala dahil napakalaki ng katawan nito at puting-puti ang buhok. Ang mga uri ng aswang na kanilang makakalaban ay may mga kakayahang makisalamuha sa mga tao. Sa paraang ito ay mas madali sa kanila ang mambiktima. Samantala, nagmungkahi naman si Maeng na sugurin ang lungga ng mga awok sa kalagitnaan ng tirik na araw. Nagwika naman si Pablo na isa siyang ordinaryong tao sa mga oras na ganyan. Magiging pabigat lamang siya sa matanda. Kaya naman wala nang pagpipilian si Maeng kundi sumama kay Pablo sa oras ng gabi. Tahimik silang naglakad sa gitna ng mga kabahayan. Mahimbing na ang lahat habang hindi naman maiwasan ni Maeng ang makaramdam ng lamig sa katawan kahit pa nakabalot ito. Bago sila makalagpas ng baryo ay nagpasya muna sila na magpaningas ng apoy. Nakaharap ang albularyo sa apoy na nakaupo sa lupa habang si Pablo ay palakad-lakad sa paligid at maiging sinipat ang bawat direksyon. Hanggang sa mapansin niya ang paggalaw ng mahabang talahiban. Pakiwari niya ay may naglalakad na mga hayop dito. Nagkubli siya at inamoy-amoy ang paligid. Kumpirmado, nasa 4 na awok na nag-aanyong baboy ang magkakasunod na naglakad. Agad niyang inabisuhan si Maeng at pinatay na agad ang siga. Nasa magkabilang puno nag-abang ang dalawa. Tila nahalata ng mga awok ang ningas ng apoy. Lumapit ang mga ito at nag-anyong tao. Dito na nakita ni Maeng si Ebong base sa paglalarawan ni Pablo dito. Sumisinghot sa hangin ang 4 na aswang habang dahang-dahang lumabas sa pinagkukublian si Maeng. Napangisi na lamang ang aswang na tila natutuwa pa sa pagpapakita ni Maeng. Hanggang sa unang sumugod ang isa na nasa anyong tao pa. Sandata nito ang matatalas na mga kuko. Sa pag-unday nito ng kalmot kay Maeng ay sinalubong ito ng kanyang tungkod. Sa pagtama nito sa kamay ng aswang ay tila nayanig ang buong katawan nito. Biglang nanigas at napaluhod hanggang sa umangil ng napakalakas. Kitang-kita ng mga kasamahan nito ang lumalagotok na mga buto.
mula sa kamay at dumaloy pa sa buong katawan dahilan sa kamatayan ng nilalang. Kahit si Pablo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Dito niya napagtanto kung gaano kalakas ang tungkod ng albularyo. Nag-aalangan na din sumugod ang 3 aswang sa matandang nakatayo lamang. Hinamon pa ito ni Maing hanggang sa nag-utos si Ebong sa isa na sugurin ang matanda. Nag-anyong baboy naman ito. Agad at susuwagin na sana si Maing, ngunit mabilis na pinalo ni Maing ang ulo ng baboy na agad dumikit sa lupa at nangisay. Nang napagtanto ng 2 natira, ay nagtangka itong tumakas, ngunit mula sa kanilang likuran ay ang pag-atake naman ni Pablo. Sa gulat ng mga ito ay napapaatras sila papalapit kay Maing. Hahampasin na sana ni Maing si Ebong, ngunit hinila nito ang kasama at ito ang natamaan. Agad namang tumakas si Ebong at agad naglaho sa dilim. Bagsak ang 3 aswang sa iisang palo lang ng tungkod ni Maing. Mang Maing, hindi ko akalain na ganong kalakas ang tungkod ninyo. Namamanghang wika naman dito ni Pablo. Sabi ko naman sa'yo, Pablo may kalalagyan ng mga aswang na yan. Papaano yan? Tutuloy pa ba tayo? Bata pa ang gabi. Sayang naman kung matutulog tayo ng maaga. Nagpatuloy naman sa paglakad ang 2 sa direksyong pahilaga. Makalipas ang halos 1 oras, ay narating na nila ang paanan ng bundok kung saan naroroon ang mga awok na pinamumunuan ng gabunan. Sa mga oras na iyon, ay tiyak na nilang alam na ng gabunan ang nangyari at posibleng naghanda na ang mga ito. Nagmungkahi naman si Pablo na siya ang mauuna ng iilang metro sa paglalakad. Biyasa kasi ito sa pagtuklas ng mga patibong sa paligid. Sa kahabaan ng kanilang nilakad ay iilang patibong din ang kanilang natagpuan. Ang mga uri ng patibong ay sadyang hindi panghayop. Ito marahil ang isa sa paraan ng mga awok upang makahuli ng bibiktimahin. Ilang minuto na lang ay mararating na nila ang lungga ng mga kalaban. Subalit biglang natigilan ang 2 nang maramdaman nila ang napakaraming aswang sa paligid. Hindi mabilang na pares ng mga mapupulang mga mata ang nakapalibot sa kanila. Ilang saglit pa ay sabay-sabay na sumugod ang mga awok sa lahat ng direksyon. Bago pa man makalapit ang mga ito, ay sinabihan ni Maing si Pablo na lumundag sa pinakamataas na kaya nito. Agad naman itong ginawa ni Pablo. Buong lakas naman na itinarak ni Maing ang tungkod sa lupa dahilan upang magtalsikan ang mga aswang. Hinugot din niya ito agad upang bigyan daan ang paglapag ni Pablo. Salamat, Mang Maing. Pero sa susunod, kung malalagay ka sa alanganin, gawin mo na ang dapat. Kahit madamay pa ako. Wika naman dito ni Pablo. Hinding-hindi kita idadamay, Pablo. Ngayon pa ba, nalubusan ko nang napatunayan ang iyong katapatan. Nakangiting wika naman dito ng albularyo. Magpapatuloy na sana sila sa pag-usad, ngunit nakita nila sa di kalayuan ang pulutong ng mga awok na nagtatakbuhan pababa ng bundok. Napagtanto nila na susugod ang mga ito sa mga tao. Kaya naman agad na din silang bumaba ng bundok. Inabisuhan naman ni Maing si Pablo na mauna na ito upang kahit papaano ay may haharang sa mga awok. Sa pagtango ng aswang ay tila hangin ito sa bilis ng pagtakbo. Pilit namang binilisan ni Maing ang kanyang paglalakad. Ay nako,
May malakas na sandata, pero wala naman akong kakaibang bilis. Sana maabutan ko pa ang mga aswang na iyon. Wika ni Maeng sa kanyang sarili. Habang patuloy sa pag-usad ang matanda, na halos madapa na nga ito sa pinakamabilis niyang pagkilos, ay biglang nagliwanag ang kanyang tungkod. Tinitigan niya ito at nagtataka sa nangyari. Hanggang sa lumiwanag pa ito ng gusto, nakakulay ng bulalakaw na nakikita natin sa kalangitan. Sa hindi malamang dahilan ay naramdaman ni Maeng ang pag-angat ng kanyang katawan at sa isang iglap lang ay lumapag siya sa gitna ng unang baryo na malapit sa bundok. Halos mawalan pa nga siya ng balanse ng makalapag at kitang-kita niya ang kaguluhan sa baryo. May mga taong inaatake na ng mga awok habang si Pablo naman ay hindi na magkamayaw sa pakikipaglaban sa mga kapwa aswang. May mga sugat na rin ito, kaya agad lumapit si Maeng at walang habas na pinaghahampas ng kanyang tungkod ang mga awok. Isa-isang tumitilapon ang mga kalaban at napapaslang ito kaagad. Nagmistulang mga basahan lamang ito na pinagtatapon ni Maeng. Samantala, kahit sugatan at duguan na ay patuloy sa pakikipaglaban si Pablo sa mga awok. Ang kakayahan nito sa panghuhuli ng hayop ay naipamalas niya ng gusto sa mga aswang na nasa anyo ng baboy ramo. Alam na alam ni Pablo ang bahagi ng mga nilalang kung saan ito aatakihin at agad ikinamatay ng mga ito. Pinupuntirya niya ang leeg at agad nahuhugot ang lalamunan ng mga nilalang na iyon. Matapos ang halos isang oras na pakikipagbuno, ay napagtagumpayan nilang dalawa ang sagupaan. Subalit kapalit nito ay ang maraming buhay ng mga inosente. Binalot ng lagim ang baryo na labis namang ikinalungkot ni Maeng. Nang matiyak nila na wala ng awok sa paligid ay umalis na rin sila sa baryo at doon sa malayo nagpahinga. Hindi naman mapigil ni Maeng na maglabas ng saloobin. Para sa kanya ay hindi pa sila nagtatagumpay, gawa nga ng napakaraming buhay ang nawala. Mang Maeng, sa isang digmaan may masasawi talaga. Ang mahalaga kung sino pa ang nananatiling nakatayo. Uubusin ko ang mga demonyong iyon kahit buhay ko pa ang kapalit. Makakaasa ka, Mang Maeng, na mananatili ako sa iyong panig hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Maraming salamat, Pablo. Sa kabila ng pagiging kaliwa mo, ay pumapanig ka pa rin sa kaliwa. Hindi lahat ng nasa kaliwa ay masama at patutunayan ko po ito sa inyo hanggang sa huli. Matapos nilang magpahinga, ay nagpasya silang bumalik na sa kanilang baryo. Kailangan na rin kasi ni Pablo na magamot ang mga sugat nito. Doon na rin nagpalipas ng gabi ang aswang sa bahay ng albularyo. Samantala, hindi naman makatulog ang matanda dahil sa kakatapos na labanan. Hindi rin niya lubos maisip na masasadlak siya sa ganitong gawain imbis na manggagamot lamang ito. Kinabukasan naman habang nag-aagahan silang dalawa, ay biglang dumating si Solomon. May dala itong ginataang langka. Tamang-tama ang dating nito. Niyaya na rin ni Maeng ang apo ng agahan at ipinakilala si Pablo bilang tao. Mas maiging ganoon ang pagkakakilala ni Solomon upang maiwasan ang mga paghihinala at usapin sa kanila. Siya nga pala, Lolo. Nabalitaan niyo bang nangyari sa kabilang baryo? Grabe, bumaha ang mga patay. Parang nakakakilabot magpunta doon sa dami ng pinaglalamayan. Wika naman dito ni Solomon habang kumakain. Oo nga, Solomon, apo.
Nabalitaan ko din yun kani-kanina lang. Pero lo, may 2 tao daw na nakipaglaban sa mga aswang na baboy. Siguro mga antingerong mga yon. Mabuti naman at may magtatanggol na sa ating lugar. Pagpapatuloy pa dito ni Solomon. Nagtinginan na lamang sina Maeng at Pablo. Iniba agad ng albularyo ang usapan. Kinumusta niya si Julio at maayos naman itong tinugon ni Solomon. Nagtanong din si Pablo sa binata kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Nalaman din niya na nangangailangan si Solomon ng makakasama sa pangingisda. Nagpresenta naman si Pablo at sinigundahan naman ito ni Maeng. Bago matapos ang kanilang agahan ay nagkasundo na ang dalawa. Sa mga panahon ng pagsama ni Pablo kay Solomon ay namangha ang binata sa kakayahan nitong manghuli ng isda. Ang mga malaking isda ay sinisisid lamang ni Pablo at sa ilang minuto lang ay nauhuli niya na ito. Isang napakalaking pakinabang yon kay Solomon dahil nabibenta niya ito sa mas mataas na halaga. Natutuwa naman si Maeng dahil nagkapalagayan na ng loob ang kanyang apo sa kaibigan niyang si Pablo. Ngunit may pangamba pa rin ito. Papaano kung malaman ni Solomon ang tunay na pagkatao ni Pablo? Matatanggap kaya niya na isang aswang ang pinagkakatiwalaan niyang si Pablo? Mga katanungan na nagpapabagabag kay Maeng. Isang beses ay kinausap niya si Pablo tungkol sa mga bagay na ito. Tumugon naman dito si Pablo na mas mabuting ganito lang muna ang sitwasyon. Nakakakain naman siya ng katulad sa tao, pero hindi ito nagbibigay sa kanya ng kabusugan. Sa tuwing makakauwi siya, ay saka lamang siya kumakain ng buhay na manok. Ang ilang linggong kapayapaan sa baryo ay bigla na lamang itong nagulantang. Isang gabi ay nabulabog si Maeng sa kanyang pagtulog dahil sa sigawan ng mga tao. Una niyang sinilip ang bahay ni Julio. Nang makita niyang nagkakagulo na doon, ay agad siyang sumugod. Habang nilalabanan niya ang mga awok, ay kitang-kita niya ang isang malaking nilalang na tangay-tangay na si Julio. Nanlaki ang mga mata ni Maeng dahil ang aswang na tumangay sa kanyang anak ay isang gabunan. Nais man niya itong iligtas, ngunit hindi naman niya maiwan ang pamilya ni Julio na nanganganib na rin sa mga awok. Hindi na magkamayaw si Maeng dahil nag-iisa lamang siya. May kapitbahay na humihingi ng saklolo. Isang sorpresa ang ginawa ng mga aswang. Bilang ganti na rin ito sa mga awok na tinapos ni Maeng. Bago tuluyang lumayo ang gabunan, ay ngumisi pa ito kay Maeng na tila nang aasar pa. Nagpalundag-lundag ang nilalang sa mga puno hanggang sa tuluyan na itong nawala. Samantala, dumating na rin si Pablo at buong lakas na nakipagbunos sa mga awok na nasa paligid sa bahay ni Julio. Sumenyas naman ito sa matanda na puntahan ng iba pa upang matulungan. Sa pakikipaglaban ni Pablo ay hindi niya na naikubli pa ang tunay niyang anyo. Kitang-kita ni Solomon ang 2 pangil at naghahaba ang mga kuko ni Pablo. Dagdag pa ang uri ng galaw nito na may kakaibang bilis at liksi. Walang awang pinaghugot ng aswang ang lalamunan ng mga baboy ramo. Isang napakabangis na hayop ang nakita ni Solomon na labis niyang ikinagulat. Makalipas ang ilang minuto ay nagpulasa na ang mga natitirang awok at sumunod na sa gabunan. Nakatayo lang sa pinto si Solomon habang nakatitig kay Pablo na nasa anyo ng pagiging aswang. Nang magsalubong ang kanilang paningin,
ay kitang-kita ni Pablo ang pagkadismaya sa itsura ni Solomon. Nais man niyang magpaliwanag pero alam niya na hindi iyon maiintindihan ng binata sa mga oras na iyon. Pinili na lamang niya ang tumakbo at maglaho sa dilim. Sa pagbalik ng kanyang lolo, ay ito na ang nagpaliwanag tungkol sa tunay na katauhan ni Pablo. Ipinagkatiwala mo ko sa isang aswang, Lo. Paano mo nagawa yun? Paano kung pinaslang ako ni Pablo habang nasa laot kami? Galit na wika dito ng kanyang apo. Makinig ka sa akin, Apo. Isang mabuting tao si Pablo. Siya ang tumulong sa akin sa labanan doon sa kabilang baryo. Oo, Apo, kami ni Pablo ang tinutukoy ng mga nakasaksi. Mas minabuti namin na ilihim sa iyo ang tungkol doon dahil sa ganitong sitwasyon. Natigil lamang ang usapan nila nang sumigaw ang ina ni Solomon dahil nawawala ang kanyang itay. Tumugon naman si Maeng na alam niya kung sino ang tumangay kay Julio at nangako ito na ibabalik niya ito sa pamilya. Hindi na nakapagsalita pa si Solomon dahil sa magkahalong emosyon. Sa gabing iyon ay agad hinanap ni Maeng si Pablo. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang puno, nakatulala at sugatan. Pero hindi ang mga sugat ang dahilan, kundi ang pagtuklas ni Solomon sa kanyang tunay na katauhan. Nanumbalik sa kanya ang mga nangyari sa kanyang pamilya noong nadiskubre ng mga tao na sila ay mga aswang. Kahit sa maiksing pagsasama nila ni Solomon, ay malaking bagay na iyon para kay Pablo. Sadya talagang hindi maaring magsama ang aswang at tao. Kinausap naman siya ni Maeng. Kung natanggap siya nito, matatanggap din siya ni Solomon. Subalit may mas mahalaga silang dapat gawin, ang iligtas si Julio sa kamay ng gabunang si Baldo. Ang ipinagtataka ko lang, Pablo, bakit hindi pinaslang ng gabunan si Julio? Malamang nagmamanman ang mga alipores ni Baldo sa iyo at nadiskubre nila na kapamilya mo si Julio. Gagawin lahat ng aswang upang makapaghiganti lang. Nais ng gabunan ng isang digmaan. Kung ganoon ay lalabanan ko siya hanggang sa huli. Mailigtas ko lamang ang aking anak. Wala nang sinayang na oras ang dalawa. Matapos malapatan ng gamot si Pablo, ay nagtungo na sila sa kinaroroonan ng mga aswang. Papatunayan ni Pablo kay Solomon na hindi siya masamang uri ng nilalang. Bago sila umalis ng bahay ni Pablo, ay may kinuha ito sa silong ng bahay. Ang bagay na yon ay ang nag-iisang sandata ni Pablo na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Ang sandatang yon ay isang latigo na gawa mismo sa balat ng matandang buhaya. 5 oras bago ang bukang liwayway ay narating na nila ang lungga ng mga awok. Nanlumo na lamang si Maeng nang makita niya si Julio na nakatali sa ekis na kawayan, duguan at nanghihina habang pinapalibutan ng mga aswang. Pakawalan mo ang anak ko, Baldo. Galit na wika dito ng albularyo. Sa wakas, akala ko ay hindi ka makakarating. Kita mo naman, sabik na sabik ang mga alagad ko. Nalapain at lantakan ang lalaking ito. Nakangising wika dito ng gabunan. Bakit hindi ka bumaba at lumapit sa akin upang magkasubukan tayo? Ako ang sadya mo, di ba? Huwag mo nang idamay ang anak ko. Matapang na wika dito ng albularyo. Walang silbiyang pakikipag-usap mo sa demonyong yan, Mang Maeng. Wika naman dito ni Pablo. Aba, kita mo nga naman. Nagsalita ang isa pang demonyo. Ikaw na isang agalon. Pinatutunayan mo lang talaga ang bansag sa inyong lahi ng mga duwag na aswang. At ngayon,
ay nakikianib ka pa sa isang matandang albularyo. Wala ka talagang kwenta, Pablo. Wika naman dito ng gabunan. Nag-utos na si Baldo na sugurin ang dalawa. Mabilis namang tumugon ang mga awok at nagpalit na ng mga anyo. Akmang susugod na rin si Maing, ngunit pinigilan siya ni Pablo. Huwag niyong sayangin ang lakas sa mga awok na yan. Ako na ang bahala sa kanila. Sugurin mo na si Baldo at iligtas mo si Julio. Wika naman dito ni Pablo. Sinalubong ng aswang sa hagupit ng kanyang latigo ang mga awok. Sa isang hampas nito ay halos mahati na ang katawan nito sa tindi ng tama. Hindi naman makalapit ng gusto ang nakapalibot na mga awok kay Pablo dahil sa pagwasiwas ng paikot ng kanyang latigo. Bumaba na rin si Baldo mula sa isang bato na kinatatayuan. Lumundag ito ng napakataas at lumapag sa harap ni Maing. Ito ang unang beses na makaharap ng isang gabunan ni Maing, pero buo ang kanyang paniniwala sa tangan niyang bato ng bulalakaw. Tinigal po ni Maing ang malaking aswang, ngunit wala itong epekto sa nilalang na iyon. Ngumisi ito at umamba ng kalmot. Sa bilis ng pangyayari ay umilag si Maing, dahilan upang mawalan siya ng balanse at natumba. Sa muling pag-amba ng kalmot ni Baldo ay sinalubong na ito ni Maing ng kanyang tungkod. Tumama naman ito sa mga daliri ni Baldo. Muling ngumisi ang aswang, pero ngumisi rin si Maing. Laking gulat na lamang ni Baldo dahil ang kanyang tatlong daliri ay natapyas na. Kumunot ang noo nito at napatras. Bumwelo ang gabunan at buong lakas na sinugod ang albularyo. Biglang umilaw ang kanyang tungkod at nalipat siya sa likod ng aswang. Nagkaroon na ng pagkakataong hampasin niya si Baldo. Nakailag man ito, ngunit nadaplisan ng balikat dahilan upang lumambot ito at agad na naagnas. Sumigaw naman si Baldo at nag-utos na sugurin ang matanda. Sa bawat pag-atake ng mga awok kay Maing ay napakadali lamang niya itong napapaslang gamit ang tungkod na may buto ng bulalakaw. Gumuhit sa mukha ni Baldo ang matinding takot nang makita niyang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga alipores gamit lang ang tungkod ni Maing. Nang napagtanto ni Baldo na walang kalaban-laban ang mga awok, ay nagtangka naman itong tumakas. Nahagip naman ni Pablo ang isang paa nito upang mapasubsob sa lupa ang gabunan. Dito na pumorma na itatarak na ni Maing ang tungkod sa lupa. Nang makita ito ni Pablo, ay agad siyang lumundag. Nagtalsikan ang lahat ng aswang na nakaapak sa lupa. Kasama na dito si Baldo. Ang matapang at mabangis na gabunan ay nagmistulang tuta nang mapunta siya sa bangin at pilit gumagapang pabalik. Papalapit na sa kanya si Maing habang bagsak na ang lahat ng mga awok. Nagpumilit pang gumapang ang gabunan na nanginginig na sa takot. Sa paglapag ni Pablo ay pumulupot ang latigo nito sa leeg ni Baldo at buong lakas niya itong hinila. Nasinunda naman ito ng hampas ni Maing dahilan upang magkalasog-lasog ang mga buto sa paa nito. Dito na nagwika si Maing kay Pablo na puntahan si Julio at iligtas. Tumugon naman agad ang aswang habang ang gabunan ay nagmamakaawa na sa albularyo. Hindi na ito makatayo. Sa galit ng albularyo ay walang awa niyang pinagpapalo ang gabunan. Sa bawat palo ay matitinding sigaw ang namutawi sa gabunan hanggang sa buong lakas na itinarak ni Maing
ang tungkod sa dibdib ng malakas na aswang. Walang silbi ang kabal ng gabunan sa kakayahan ng bato. Bumulwak ang dugo nito mula sa bibig. Ngunit sa kabila ng kalagayan nito, ay nagawa pa niyang mahawakan ang isang paa ni Maing at naibalibag pa niya ito. Ilang minuto rin na nahirapan sa pagtayo ang matanda. Gumagapang na ang gabunan papalapit dito na nakangisi. Kung mamamatay man ako, isasama kita sa impyernong matanda ka. Galit na wika nito. Labis na ininda naman ni Maing ang pananakit ng kanyang balakang at nahiwalay pa sa kanya ang tungkod nito. Akmang sasakmali na ni Baldo si Maing nang may pumalo sa ulo nito gamit ang tungkod. Sa pagbagsak ni Baldo ay nakita ni Maing si Julio na may hawak ng tungkod. Nangisay na rin ang gusto si Baldo habang unti-unting naagnas ang ulo nito. Agad inalalayan ni Julio ang ama mula sa pagkakahiga sa lupa. Itay, patawarin ninyo ako. Patawad po. Wika naman dito ni Julio habang niyayakap ng maigpit ang kanyang ama. Sa mga sandaling yon ay walang kapantay na ligaya ang nararamdaman ni Maing dahil sa wakas ay muli niyang naramdaman ang pagmamahal at yakap ng kanyang anak. Laking tuwa naman ni Pablo sa tagpong yon kahit siya ay hindi maiwasang mapaluha sa palitan ng salita ng mag-ama. Inakay na lamang ni Pablo sa kanyang likuran si Maing habang bumababa na ng bundok. Nang makabalik na sa bahay, halos sisikat na rin ang araw, ay inilahad ni Julio ang lahat ng kanyang nakita, dahilan upang mabago ang paningin ni Solomon kay Pablo. Ang pagsasanib puwersa ng albularyo at aswang ang nagdala sa tagumpay upang wakasan ang pag-aasik ng lagim ng mga awok sa pamumuno ng isang gabunan. Ang pangyayaring iyon ay nagbuklod sa kanilang lahat upang magsama na lamang sa iisang bubong. Mas pinalaki pa nila ang bahay ni Julio sa tulong ni Pablo. Isa mang kakaiba pero naging isang pamilya sila kasama ang nilalang na si Pablo. Ang samahan ng tao at aswang ay naging posible. Pero tumatak talaga kay Julio ang mga sandaling kinatatakutan ng labis ng isang gabunan, ang kanyang ama na isang albularyo na may mahiwagang tungkod. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa dalawang bagay. Una, ang pagmamahal ng isang ama sa anak ay walang kapantay. Handa nitong ibuwis ang buhay para sa anak. Pangalawa, isang patunay na naman ang kwentong ito na hindi lahat ng nilalang na nasa kaliwa ay purong masama. Pero ang higit na nakakamangha ay ang natagpuang bato ni Maing na walang makapagsabi kung may hangganan ba o katapat ang taglay nitong kapangyarihan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot at may natutunan kayo sa inilahad natin. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.